nakabibigla ba itong aksyon ng China na mag-impose ng ban kay Gibo Teodoro at sa kanyang pamilya? Well, siyempre, karapatan naman ng mga bansa yung ganyan. Pero parang hindi maganda na sila na nga yung sumasakop sa atin, sila pa yung galit. No? Sila na yung lumalabag sa international law, sila pa yung galit. At kung ipapaalala natin sa kanila na sila ay nanghihimasok sa ating teritoryo, tayo pa yung ibubuli. Hindi ito usapin ni Secretary Gibo Teodoro. Hindi ito usapin ng isang individual. Usapin ito ng isang bansa. Diba? Ako, hindi ko naman masyadong kilala si Secretary Gibo. Hindi naman kami close niyan. Pero ang usapin dito, hindi siya. Ang usapin dito ay yung karapatan ng ating bansa na ipaglaban yung ating teritoryo. At yun yun lang naman yung mga bilanggit niya ng mga salita At yung ginawa niya, yung ginawa ng China, ay dapat ganun din yung ating gawin sa kanila. Ang problema sa ating Department of Foreign Affairs, no, ay dahil sa ginawang ito sa ating Secretary of National Defense, parang yung ating yung statement ng ating DFA, it was such an unfriendly act. Parang no? Parang nagkulang ka lang sa pagbate, no, ng good morning. Tapos ganun lang yung iyong babanggitin, di ba? So, sana man lang ay medyo tinigasan ng ating Department of Foreign Affairs yung ating pag-atake o pagbanat sa China, di ba? Tama. Actually, hindi naman kailangang i-reciprocate, no? Na mag-impose din similar ban dun sa counterpart ni Gibo Teodoro sa China. Pero nagkulang nga sa tapang, no? Ano ba yung kondinahin kahit papaano itong ginawa ng China? Pero yun, medyo nasar ako sa DFA dahil parang napakamalamya yung kanilang sagot. Hindi naman kailangan tablahin yung China. Pero sana naman, tinigas-tigas na naman ng konti. Dahil hindi naman ito usapin ng isang individual eh. Hindi ito usapin ng isang cabinet secretary. Usapin ito ng bansa. At saka ito, no? Dito sa mga viewers na nanonood ngayon, saka nakikinig, meron ba sinabing mali itong si Secretary Gibo Teodoro? Actually, badge of honor yung pagban sa kanya ng China. No? Ibig sabihin talaga umaray yung China doon sa mga sinasabi niya. Pero actually parang yung 16 nating mga counselor sa Pag-asa. Diba binandin sila? Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila. No? Dahil wala naman daw silang balak bumiyahe sa China, sa Hong Kong at saka sa Macau. Ang inihintay ko, hindi ko alam kung nagpalabas na, no? Sana man lang makakuha ng suporta galing sa Senado itong si Secretary Gibo Teodoro. Tsaka hindi ko pa na-monitor, no? Ano ba sinabi ng Malacanang dito sa ginawa ng Beijing kay Gibo Teodoro? Kasi alter ego yan ng Pangulo eh. Defense Secretary yan. That's a very important portfolio. One of the most powerful cabinet positions. Tapos, gaganyanin ng China. So, merong message na pinapadala yung China, pero ang dating sa atin, syempre, badge of honor yan. Hindi kayo kawalan. Ano bang dapat response dito ng Kung ang DFA malamya yung response dito sa ginawa ng China, how about Malacanang? Ito naman kasi yung DFA, napakalambot eh. Pero mo, nagsasalita pa tungkol sa joint exploration. Nagsasalita pa tungkol sa code of conduct. Yung mga ganyan ba, dapat hindi na sila yung nangunguna dyan. Dapat yung presidente na lang. Diba? Dahil parang nagmumukha tayo malambot sa China. Tayo na nga yung sinasakop. Tayo na nga yung ini-invade. Parang tayo pa yung tayo pa yung kaawa-awa. Medyo tumindig naman tayo, magmatigas naman tayo ng konti. Mahabol pa ba yan, Sen? Kung ano pa pwedeng gawin ng Malacanang? Kung maayos kasi nila yung corruption, then meron tayong pera para unite yung ating mga mamamayan laban sa isang invader. Kung maayos nila yung corruption at saka yung ating ekonomiya, edi may extra tayong pondo para protektahan yung ating mga isla, yung ating West Philippine Sea. Pero kung papatuloy ang corruption, anong gagamitin natin para protektahan yung ating sarili? Kaya magkakaugnayan di ba? Magkakaugnayan. Hindi sapat na tumindig lang tayo sa invasion. Dapat ayusin din natin yung ating pamamahala. Yun yung pinakamahalaga. Para kahit sino man
yung manghihimasok sa ating teritoryo, kaya nating labanan. Dahil united tayo sa isang maayos na gobyerno. No? Sa isang pwede mo ipagmalaki na pamahalaan. Eh, ngayon medyo kapos eh. Kapos. Diba? Kung gusto nating ipaglaban yung ating gusto nating ipaglaban hanggang kamatayan ayon nga sa ating national anthem, yung ating teritoryo, kailangan din natin bigyan yung ating mamamayan something to live for. Maayos na presyo ng mga bilihin, maayos na trabaho, di ba? Maayos na serbisyo ng gobyerno. Para naman, mas lalo tayong ma-inspire na ipaglaban yung ating bansa. Pero kung gutom ang mga tao, ano yung pinaglalaban natin? Baka sabihin ng iba, oy, pasakop na lang tayo sa dayuhan. At least, busog tayo. Diba? So, kailangan ipakita ng ating gobyerno, lalo na ngayon, Independence Day, na yung mensahe ng maayos na pamamahala. Or else, talagang dudurugin tayo ng mga mananakop. Oo nga. Tsaka ngayon, di ba, talagang sarat na sarat tayo sa mga heroes or hero figures sa ating larangan ng politika. Parang pag tinitingnan natin mga balita, mas maraming salbahe, mas maraming mga haragan, mas maraming mga tulisan kaysa rin sa mas matitindi. Pero kung naniniwala ako, no, mas marami pa rin mga ayos sa gobyerno kumpara dun sa mga walang hiya. Mas maiingay lang sila.